Importante ho ang ating pong pag-uusapan ngayon sapagkat marami na ho nagtatanong sa akin, kagaya ng pagtatanong ko po kay Congressman Gas na ano ho ba, paano ba ang galawan ngayon? Sapagkat although nag-release na ang COMELEC ng calendar of activities, meron kasi silang mga pinagbabawal. Kung maaalala nyo ng 2023, napakaraming pinagbawal ng COMELEC at ang isa sa mga maraming komento ng ating mga kandidato, bakit sinisindak naman masyado yung mga barangay officials pero pagdating ng national and local elections, hindi naman ganun kastrikto. Ganun pa man, yung in-implement nilang pagka-istrikto noong 2023, marami hong nakasuhan. Actually, mga 200 plus. If I remember correctly, 218 candidates ang nakasuhan at marami dyan nanalo hindi nakaupo. Or, mga natalo pero kinasuhan pa rin at na-prove na guilty like electioneering, premature campaigning, mga blah blah blah, mga ganon. Sapagkat nagkamali sila ng diskarte dahil kinakailangan malaman ninyo yung mga petsa kung paano at kailan ang galawan. So, nandito na nga po tayo. Una sa lahat, ang sinabi sa calendar of activities, registration simula ng October 20 of last year to May 18 this year, 2026. Ito ang pinaka-importante nyong tatandaan. Yung filing of COC sa September 28, October 3 election period at October 22 campaign period. Pag-usapan muna natin yung election period. Ano ba yung election period? Kasi dyan maraming tinatamaan sapagkat pagdating ng election period on October 3 to November 9, up to November 9, tapos na election period pa rin. Kasi may gun ban dyan. Yung October 3 to November 9, hindi pwedeng magkaroon ng premature campaigning. Ano ba yung premature campaigning na ginagawa natin? Tayong mga kandidato at ako po ay ginagawa ko rin po noon yan. Nung hindi pa po nag-iistrikto, ayan ay ang pagpapakilala at nagpapahiwatig na may intensyong tumakbo ngayong November 2, 2026. Ayan na naman yan. Nagpapakilala ka, nagpapahiwatig na meron kang intensyon pa lamang na tumakbo ngayong November 2, 2026. Siyempre, iba ang re-electionist. Pero alam niyo naman, re-electionist, meron dyan ayaw ng tumakbo, meron dyan pinagkatandaan na, meron dyan mga last term. So, hindi mo masasabing intensyon. Pero they are always presumed at assumed na kakandidato pagka hindi pa sila last term. Kaya, ayan nga po ang difference nung dalawa. Pero meron silang mga intensyon. At ang bawal po dyan ay ang magpakilala with maximum exposure sa taong bayan or sa inyong barangay. Ano po yun? Halimbawa ay kayo po ay nagpapa-meet and greet sa inyong mga constituents. Sabihin na lang sa inyong mga kapitbahay, hindi pa constituents, dahil hindi pa kayo kandidato. Wala pang filing. Wala, kinokonsidera kayo, wag nyo, kandidato na pala kayo kasi September 28. Pero pinagbabawal ng Commission on Elections na hindi kayo pwedeng magpa-meet and greet, feeding programs, kamay-kamay, sa may simbahan, sa Arco, o naandun kayo, naka-standby kayo sa may pinakamaraming tao at kayo nakikipag-usap, dyan sa Toda, sa mga tricycle, pakamay-kamay kayo dyan, nagpapamerienda, alam mo naman yung pailalim na kampanya Tsaka anything na yung mga tarpaulins ninyo na kahit nakasabi doon Butch Serrano, tapos nakalagay sa ilalim may kapitan o kagawad, pero walang vote, bawal na bawal po yun because you are already after September 28, September 28, up to October 5 filing of CSE, you are already a candidate. Kandidato na po kayo sa mga araw na yun ng election period. Yung election period naman yan, hindi naman ganun katagal because yung election period po last only from October 3 to November 9 pero October 3 to October 22. Pagdating ng 22 is campaign period. Okay? Pero mamaya ho tayo dyan sapagkat sasabihin ko po sa inyo ang bawal na bawal
during election period pagdating po ng October 3. Ano ho? Pagdating ng October 3, through COMELEC Resolution 10695 of 2021, ang election period pinagbabawal number 1, alteration of territory of precincts or new precincts. Hindi pa pwedeng mag-alter ka. Halimbawa, ako si mayor, si congressman, si kapitan, na inihain mo sa kongreso na i-alter ang isang teritoryo ng barangay. Halimbawa, pinalaki mo. Okay? O kaya pinaliit mo, o kaya sinubdivide mo. Kasi magagamit yon sa eleksyon. Hindi pa pwedeng gamitin yung pagbawas o pagdagdag ng isang territory, ng isang barangay, o ng isang city, o ng isang probinsya during election period. Kasi magagamit po yan. Maaring alam kong, halimbawa, ako yung congressman, malakas ako sa lugar na yun, pero wala dito sa aking distrito. Pinasok ko, pumasa sa kongreso, although mahabang panahon yan, pero bawal na bawal po yun during election period. Number 2, transfer of officers and employees in the civil service. Excuse me lang po ha. Alam nyo, marami nagtatrabaho sa city hall, munisipyo, barangay, provincial capital na mga civil servants o kaya mga, ordinary employees ng barangay na pinapatransfer halimbawa sa isang munisipyo o sa isang barangay dahil ayaw ni kapitan. Dahil ayaw mag-ingay dahil ayaw niya sa kapitan na tumatakbo sa incumbent. Bawal na bawal po yun. Hindi ho kayo pwedeng ipa-transfer. Hindi kayo pwedeng ipa-replace. At ang pagkakaalala ko sa sinabi ni Attorney Boom, yung mga forced resignation, pinagbabawal po yan. Not unless na kinasuhan talaga kayo. Pero yung pag-transfer, halimbawa paglipat sa inyo into another village o into another munisipyo o kapitolyo at hindi kayo matanggal sa inyong trabaho dahil kayo yung mga civil servant, bawal na bawal po yun. Kung anong man ang paniniwala ninyo at kung anong nakikita sa inyong kapitan na ayaw sa inyo, hindi kayo pwedeng basta-basta ilipat ng opisina dahil election. Election period po. Hindi po pwede yan. Ibig sabihin, ginagamit po yon para ikapanalo niya. Ginagamit ang posisyon ninyo at paglipat ninyo para ikapanalo niya. Number 3, bearing or carrying of firearms. Well, alam niyo naman, gun ban. Hindi ko na kailangan i-discuss. No? Not unless na meron kayong authorization from the Commission on Elections. And you have to prove na merong banta o pakay sa inyong buhay at kayo ay delikado during the campaign period. Kinakailangan ng written authorization from the Commission on Elections. Pero yung bearing of firearms, especially kung marami, ito rin yun ha, tingnan nyo. Use of security personnel or bodyguards unless authorized in writing. Yun nga po yung sinasabi ko. Kinakailangan may authority kayo, written authority from the Commission on Elections kasi bawal yung intimidation sa kampanya. Alam na naman po yun. And of course, yung suspension of elective officials. Halimbawa, kakasuhan ko si kagawad ganito, kakasuhan ko si kapitan during election period para ma-suspend. Wala akong suspension na magaganap during election period kasi dati-rati, siguro noong 1980s o 1970s, ginagamit yan para lang hindi makatakbo yung tao dahil malakas, o kaya ma-intimidate, o kaya masira siya sa taong bayan, maraming kasong ipapatong sa korte o administrative cases. Nakakapagod yun para sa kandidato. Bawal na bawal po yan kapag dumating na ang election period. So, election period na yun, kung hindi ako marunong kasi maglagay ng link, itatry kong maglagay ng link doon sa barangay tayo na diniscuss namin ni Attorney Boom. Dahil yung election period, kumbaga kahit ano pang gawin ninyo na merong maximum exposure na para kayong may intensyon at ang galaw ninyo ay para kayong nagpapakilala dahil nga mukha kayong tatakbo o tumatakbo na kayo sapagkat kayo ay kandidato na noong September 28 ay kakasuhan kayo. Tandaan niyo marami hong nakasuhan na ho dyan. Well, isa sa mga premature campaign na bagong dinagdag sa COMELEC Resolution 10695 of 2021 ay yung premature campaign sa social media. Pag nakapag-file na po kayo,
At halimbawa, alam niyo naman po na pagka kayo'y kandidato na, bawal na mag-post sa Facebook ng Butch Serrano para kagawad. Butch Serrano para kapitan. Bawal na po yan. Hindi pwede. O sinishare. No, bawal na. Pero ayon dito at ayon kay Attorney Boom Ofalia Santiago ng Comelec Pasig Election Officer at sinabi ni Chairman George Garcia, kahit mga tao ninyo ang nag-post ay bawal na bawal. Makakasuhan yung tao ninyo at madadamay ang kandidato during the election period. Yan, pakakatandaan ninyo ha. Hindi lamang si Butch Serrano ang pwedeng makasuhan ng Comelec pag nag-post ako, o kaya yung mga my day daw, o kaya yung mga pasayaw-sayaw ako, o kaya yung mga sinabi ko nagpunta ako ng party. At nagpunta ako sa mga ganating mga okasyon na merong maximum exposure sa taong bayan, ay iko-considera na premature campaigning or electioneering sa social media. Kahit mga tao ninyo ang mag-post niyan ay bawal na bawal. Hindi ko alam kung paano kinasuhan ng Comelec yan kasi ang sabi po ni Attorney Boom, Attorney Santiago, election officer ng Pasig, kung hindi naman kalaban nyo, kahit sinong tao na magbigay ng litrato sa kanila at saka video na kayo'y nangangamay during the party, o kaya kayo ay nagtatalumpati na hindi pa naman pwede, o kaya kinakausap nyo ay napakaraming tao at nangangamay kayo at namimigay kayo ng puletas o kaya ng mga flyers ninyo, you are already presumed to be electioneering. Ang sinabi ni Comelec Chairman George Garcia noon, basta kayo ay kakasuhan namin. Pag naano kayong link, makikita nyo po doon. Pero basta kakasuhan namin kayo, kayo na bahala ngayon sa Law Department ng Commission on Elections kung guilty kayo or not guilty. Siyempre, didepende nyo ang sarili ninyo. Pag halimbawa kakasuhan kayo ng electioneering, ang proseso po dyan ay siyempre with evidence, picture, verified complaint, picture or videos. Verified complaint meaning signature ng complainant kung ako nagko-complain. Signature ng complainant. And then ifa-file ninyo to any Comelec offices. Tapos ilalagay nila o i-refer nila sa law department nila at pag-aaralan ng law department at padadalan ka ng show cause order. Hindi pa man nagkakaroon ng election meron ka ng show cause order. Ganyan po yung nangyari doon sa 218 candidates at yung karamihan dyan hindi nakaupo at na-prove na guilty ng electioneering noong pong nakaraang eleksyon. So, prohibited ang sa social media, no? Ang ibig sabihin lang niya, prohibited to do any acts to further candidacy. Halimbawa, kandidato ka na nga at gusto mo pang ma-expose, yun po. Bawal na bawal po yun sa social media. Not only for candidates, pero supporters as well. Kaya sabihan ninyo inyong mga supporters, ang inyong mga kamag-anak na huwag basta-basta mag-post kasi hindi nila alam yan. At kayo kayo lang po nakakaalam dahil kandidato kayo. Pag hindi nyo napagsabihan yan during the campaign, mayayari kayo. Inosente sila. Alam niyo naman, tumutulong lang sa inyo, nadamay pa. Pati sila makakasuhan. And of course, yung vote buying and vote selling. Of course, pag-uusapan natin yan. Pero alam mo, vote buying and vote selling, inamin din naman ni Attorney Boom tsaka ni Chairman George Garcia. Wala naman nakulong. Wala na convict. So, sana nga meron. Pero yung circumstantial evidence, pag-uusapan natin, in the coming days, dahil importante yung circumstantial evidence, explain ko po sa inyo kung ano po yun. At saka kung ano yung blockchain dahil tinitignan na ng Supreme Court kung papayagan na yung Comelec na magkaroon ng blockchain. Ibig sabihin yung GCash, halimbawa marami nakapila at dun sa GCash at dun sa ewan ko kung e-payment na yon or whatever nagkaroon ng maraming transaction, tinitignan na ng Comelec yun at kakasuhan na kagad yung mga nagbenta at kung saan nanggaling yun at tatanungin kung sino ang bumili sa inyo ng boto. So, yun po yung blockchain. Yun po yung ini-introduce sa Senator Bam Aquino. Blockchain naman tungkol sa flood control projects. Makikita kung saan napupunta
yung mga budget. Kung napupunta nga sa DENR o sa isang engineer, sa isang congressman, sa isang senador, sa isang tao, sa isang gano'n, nakikita nila kung saan pumupunta. Yun po yung ibig sabihin ng blockchain. So, from any political party, pagdating ho ng election period tsaka campaign period, bawal po mag-endorso ang mayor, governor, o sino man, o anumang partido. Bawal na bawal po yun. Pagka na-picture lang kayo ng kayo po ay inendorso o na lumabas sa mga big kiss ang salita ng isang governor, mayor, congressman, na ini-endorse nila si Kagawad Busanano, bawal na bawal po yon sapagkat kinokonsidera pa rin na non-partisan ang barangay election. Although, sabi nga ni Comelec Chair, hindi na dapat i-considera na non-partisan kasi nga naman manok-manok system na talaga ang barangay election. So, ito ang pakakatandaan ninyo. Last na po. From now, sinabi ko nga, dapat December kumilos na kayo, pero January dapat kumilos na. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 months bago kayo mag-file sa September ng inyong Certificate of Candidacy, dapat nakaikot na kayo. Kung kayo ay nagpapakilala pa lamang or nakapag-distribute na kayo ng, ayoko na magsalita, bahala na kayo dumiskarte. Pero at least man lang nakaikot na kayo. Even yung incumbents. Dahil pagdating ng September 28, hindi na, kandidato na po kayo. You are already a candidate for the November 2 BSKE elections. And on October 3 to October 22, bawal na po anything na kampanya. Pag-uusapan natin next kung ano yung bawal pamigay. Kung pwede ba kayong mag-t-shirt na Butch Serrano. Pwede ba yung mga supporters ninyo? Kung naaalala ninyo yung mga pinag-usapan po natin dati, kasama po si Kags Maria at saka si Attorney Boom ng Comelec, balikan nyo po, makikita ninyo, marami pong bawal, pero pag-uusapan po natin paglaon-laon. So, kailan ang kampanya nyo? October 22. October 22 to October 31, sapagkat November 1 is Sunday, All Saints Day, araw ng patay. November 2, araw pa rin ng patay. All Souls Day ay election na. So, you have 10 days. 10 days para mangampanya. Kung hindi kayo gumawa ng paraan ngayon, up to September, kinakailangan August, tapos na kayo. Ewan ko lang kung ano mangyayari sa mga kandidato natin, kandidatura nating lahat. Ay, salamat. Walang maingay na aso, walang maingay na pusa. Thank you very much. At ako'y pinaunlakan ninyo at marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa darating na mga galaw sa darating na November 2 BSK. God bless po sa inyong lahat.